Gamot ng kalikasan, top 5 herbal medicine para kay lolo at lola. Kumusta mga ka-wisdom? Welcome muli sa ating channel. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang paksa na siguradong malapit sa ating lahat, ang top 5 herbal medicine. Alam nyo ba, bago pa man dumating ang mga banyagang doktor at modernong ospital, ang mga ninuno natin ay matagal nang gumagamit ng herbal medicine bilang pangunahing lunas sa sakit. Mula sa mga albularyo, hilot, hanggang sa mga simpleng payo ng ating mga lolo't lola, halos lahat ng sakit noon ay ginagamot gamit ang halaman. At kahit ngayon, na napakarami na nating makabagong gamot, hindi pa rin nawawala ang tiwala ng marami sa halamang gamot. Bakit kaya? Una, kasi natural ito. Pangalawa, mas mura at accessible. At pangatlo, marami na ring pag-aaral na nagpapatunay na may bisa talaga ang mga ito. Kaya ngayong araw, kilalanin natin ang top 5 herbal medicine na aprobado ng Department of Health at patuloy na ginagamit ng mga Pilipino. Pero syempre, lagi kong paalala, huwag kalimutang kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng kahit anong halamang gamot. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Simulan natin sa sambong. Kung narinig nyo na ang halamang ito, malamang ay may kilala kayong gumamit nito para sa kidney stones. Oo, mga ka-wisdom, natural na gamot ito para sa mga taong hirap dahil sa bato. Paano ito gumagana? Ang sambong ay may diuretic properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa pag-ihi. At dahil mas dumadalas ang pag-ihi, natutulungan nitong mailabas ang sobrang tubig at asin sa katawan. Kasabay nito, unti-unting nababawasan ang epekto ng kidney stones. Pero hindi lang iyan. Nakakatulong din ang sambong sa mga taong may hypertension o high blood pressure dahil nakakatulong itong magpababa ng fluid sa katawan. Ubo at sipon dahil nakaka-relieve din ng plema. At kahit sa simpleng pananakit ng katawan o body pain, ginagamit din ito bilang herbal tea. Paano naman ginagamit? Karaniwan, pinapakuluan ang dahon at iniinom bilang tsaa. May mga capsule form na rin ngayon na mabibili sa drugstore. Trivia: isa ang sambong sa 10 medicinal plants na kinilala ng DOH bilang epektibo at ligtas gamitin. Pero reminder, kung malala na ang sakit sa bato o malaki ang kidney stone, hindi sapat ang sambong. Tandaan, supporting remedy lang ito at hindi kapalit ng operasyon o mas malakas na gamot. Susunod ay ang lagundi. Siguro, halos lahat sa atin ay nakagamit na nito, lalo na kapag inuubo. Sa mga drugstore, may nakikita tayong lagundi syrup. Ito ay gawa mismo sa dahon ng halamang ito. Ang galing ng lagundi kasi hindi lang siya pang-relieve ng ubo. May kakayahan din itong magpaluwag ng daanan ng hangin sa baga, bronchodilator, magpababa ng lagnat, at magbigay ng ginhawa sa mga taong may hika o asthma. Kung titingnan, parang multi-purpose remedy talaga siya para sa respiratory problems. Paano naman ginagamit? Pwede itong gawing tsaa gamit ang pinakuluang dahon. Pwede rin itong gawing decoction o syrup, gaya ng nakikita sa mga drugstore. At sa probinsya, ginagawa itong nilaga na iniinom ng diretso. Alam nyo ba? Noong unang panahon, ginagamit na ng mga ninuno ang lagundi para sa ubo. Kaya nang dumating ang modernong siyensya at napag-aralan ito, lumabas na may scientific basis pala ang mga ginagawa ng ating mga lola at albularyo. Kaya kung inuubo ka o madalas sipunin,
lagundi ang isa sa mga natural na gamot na pwede mong lapitan. Pero syempre, kung may matagal ng ubo o hika, huwag ding magpabaya, magpakonsulta pa rin. Pangtatlo, ang paborito ng lahat, bayabas. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa bayabas? Bukod sa masarap na prutas, ito ay kilalang-kilala rin bilang halamang gamot. Pinaka-popular dito ang dahon ng bayabas. Ito ay may antibacterial at antiseptic properties, kaya mainam sa paglilinis ng sugat. Nung bata tayo, kapag natumba at nagkasugat, madalas ipanghuhugas ng ating mga magulang ang pinakuluang dahon ng bayabas. At kahit simple lang ito, effective talaga. Bukod pa sa sugat, ginagamit din ang bayabas sa pangmumog kapag may singaw o masakit na lalamunan. Panghugas sa babae, lalo na pagkatapos manganak para maiwasan ang impeksyon. At minsan, ginagamit din ang prutas at dahon bilang pampababa ng blood sugar para sa mga diabetic. Fun fact, hindi lang sa Pilipinas sikat ang bayabas. Ginagamit din ito bilang herbal medicine sa India, Africa, at ibang bahagi ng Asia. Kaya masasabi natin na ang bayabas ay tunay na all-around healer. Mula sugat hanggang masakit na lalamunan, kayang-kaya. Pumapangalawa ay ang niyog-nyogan. Ito ay isang uri ng baging na may maliit na buto, pero huwag ka malakas ang bisa nito. Ang pangunahing gamit ng niyog-nyogan ay pampurga laban sa bulate. Lalo na noong wala pang modernong deworming tablets, ito ang natural na gamot ng mga Pilipino. Karaniwan, pinapainom ito sa mga bata noon para maalis ang bulate. Pero importante, dapat nasa tamang dami lang. Kasi kung susobra, pwedeng magdulot ng pananakit ng tiyan. Bukod sa pagiging pampurga, ginagamit din ang niyog-nyogan para sa pananakit ng tiyan. Pangangati ng balat, pinapahid bilang langis o tapal. At minsan, ginagamit din bilang detoxifier sa katawan. Trivia: tinawag itong Chinese creeper sa ibang bansa at ginagamit din nila bilang herbal medicine. Kaya masasabi natin na ang niyog-nyogan ay maliit man, pero malakas ang laban pagdating sa kalusugan. At syempre, ang ating number 1, ang tsaang gubat. Ito ang pinakamadalas gamitin ng mga Pilipino noon para sa problema sa tiyan. Nakakatulong ito sa pagtatae, panlalamig o kabag, hyperacidity o sobrang asim ng sikmura. Ginagawa itong tsaa mula sa pinakuluang dahon at iniinom ng diretso. Bukod doon, may mga pag-aaral din na nagsasabing may antioxidant at anti-allergy properties ang tsaang gubat. Kaya hindi lang sa tiyan ito nakakatulong, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng immune system. Isipin mo, simpleng halaman lang sa gubat o bakuran, pero napaka-powerful ng epekto sa katawan. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ito ang number 1 herbal medicine na aprobado ng DOH. So mga ka-wisdom, natapos na natin ang ating listahan ng top 5 herbal medicine. Sambong, lagundi, bayabas, niyog-nyogan, at tsaang gubat. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng ito ay matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno. At ngayon, may suporta na rin mula sa AGHAM at sa Department of Health. Ibig sabihin, hindi lang sila paniniwala, kundi may patunay na talaga ang kanilang bisa. Pero gusto ko lang iwan ang isang mahalagang paalala.
Ang mga halamang gamot ay supporting treatment lamang. Hindi ito dapat ipalit agad sa reseta ng doktor, lalo na kung malala ang kondisyon. At pinakaimportante, laging siguraduhin na tama ang paraan ng paggamit at nasa tamang dami. Ngayon, itanong ko sa inyo, alin sa mga halamang ito ang madalas niyong ginagamit sa bahay? Comment nyo sa baba at baka isa na pala sa mga ito ang matagal niyo nang ginagamit. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pa tayong maabot at matulungan. Maraming salamat sa inyong panunood at tandaan, kalusugan ang tunay na kayamanan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.